Oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Thursday, April 16, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Paniningil ng delivery at pass-through fees sa Metro Manila, sinuspindi ng MMDA. Solo parents may 3 araw na libreng sakay sa LRT 1 o LRT 2 at MRT 3. Malacanang, Senator Amy, kapwa itinanggi ang term sharing deal. Dating Ombudsman Samuel Martires pumalag sa aligasyon ni Sir Ram Madriaga. Rescue operation sa kidnap victim sa Parañaque na uwi sa shootout, 5 ang sugatan. At police instructor sa PNP training camp sa Baguio City inireklamo ng rape ng isang babaeng trainee. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Sinuspindi ng pamahalaan ang pangungulekta ng lahat ng pass-through at delivery fees sa mga produkto sa Metro Manila. Isang hakbang para mapanatiling matatag ang presyo ng mga bilihin sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ang nasabing polisiya ay napagkasunduan sa meeting ng MMDA, mga pinuno ng Traffic Division ng LGU, PNP at DILG. Sinabi ni Artes na sakop ng moratorium ang lahat ng local government imposed taxes, kabilang ang pass-through fees, sticker, buwis sa mga sasakyang nagdadala ng mga produkto at mga bayarin sa paghahatid ng kalakal. Sinabi ng MMDA Chairman na ang patakarang ito ay tugon sa Executive Order No. 110 ni Pangulong Bongbong Marcos na nagdedeklara ng State of National Emergency, na nagbibigay daan sa pamahalaan na maging responsive at magkaroon ng coordinated measures sa ilalim ng umiiral na batas upang matugunan ang ang panganib na dulot ng mga disruption sa global energy supply at sa ekonomiya ng bansa. Umarangkada na ang libreng sakay ng ilang linya ng tren sa bansa para sa mga solo parents bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Solo Parents Week ngayong taon. Nagsimula kahapon ang libreng sakay sa mga single parent sa MRT 3 na magtatagal hanggang April 18 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa Sabado, April 18 naman aarangkada ang libreng sakay ng LRT 2 sa parehong nabanggit na oras. Ito bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga solo parent na nagsisilbing parehong haligi at ilaw Yun. ng kanilang tahanan. Haligi at ilaw, talaga. Ayan, tinan mo nga naman yung picture, oh. Merong, hindi kaya mag-asawa yan? Malamang. Yung nasa picture, oh, kasi silhouette ng isang babae at isang lalaki na parehong may buhat na bata. buhat-buhat Kambal na siguro mga yung bata. anak nila. Hindi, parang mas matanda kambatsero yung Buhat ng buhat lalaki, ng lalaki. Mas malaki. Kaya lang, paano patutunayan na single parent ka? Oo nga, no? Kapag sasakay ka, meron ka bang ID may ID doon? ka ba na nakalagay, I am a single mom or single dad? Oo nga, no? Paano ba yan?
Nagka-problema pa tuloy tayo. Baka Paano? para Paano? sa Sabihin nyo. Sa kagustuhang makalibre. Makatulong o makapagbigay ng Ng ayuda. para sa mga Ginhawa single to, parent. Paano nga ba? Halimbawa- Basta may nagpakilala siguro. Single mom po ako. Oo. Ayan. Kailangan ba ay dala mo yung anak mo? Ayan. May registration sa barangay. Registration sa Dapat barangay. May ID. May ID pala to. Kasi meron na sila mga benefits. Paano yung paano yung sinabi mo single parent ka, wala ka man anak? Thank you, Chairman Thank you. Angel. Si Chairman Alam Angel, natin lahat ng mga single kilala dito. alam natin lahat ng kung, mga- ang alam natin Kong yan eh. Kong, hindi natin alam na chairman din pala. Chairman, si Kong Angel kasi ay kanyan, parang chine-check niya yung lahat ng mga single mom sa barangay nila. Tama ba, Mother? Totoo. Totoo. Patay ka kay Justice. Basta mga bagay na may kinalaman sa ganyan. Kabisado ni Kong Angel yan. Sa mga pamilya, sa pamilya, tungkol sa yan ang pamilya. advocacy ni Kong Angel. Alas 6:10 ang ating oras. Naimbag nga bigat, kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Tinawag na sinungaling Ba? ng Ilocanang senadora na si Senator Amy Marcos, itong si Ramil Madriaga dahil sa mga naging testimonya nito sa Kamara. Ayon kay Senator Amy, walang katotohanan. Ano daw? Walang katotohanan ang isiniwalat ni Madriaga na merong term sharing deal sina VP Sara at BBM. Git ng senadora, kailanman ay walang naging ganitong usapan, kaya nagtataka siya kung saan ito nakuha ni Madriaga. Oo. Pagbibigay din ni Senator Amy, may naghihintay na kwarto sa impyerno para kay Madriaga. At lahat ng mga nasa likod ng anya ay nakasusukang kasinungalingan. Madriaga, sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga. Si Senator Amy. Pero hindi ko napakinggan kasi yung party na yun. Paano ba binanggit ni Madriaga yun? Parang ang sabi niya, kwento ni Pangulong Duterte. Kinuwento lang sa Kwento. kanya. So hindi Hindi naman, wala naman siya dun eh. Wala siya doon. So hindi first-hand account. first-hand account. Kwento lang niya Kwento na lang. ibinida ni Pangulong Duterte. Digong. Mm. Ayun. Parang So, ganun. hindi rin- kumaga, wala naman siya doon. So hindi rin niya alam kung siya ang tatanong, hindi rin niya alam kung totoo. yun. Yun. Ang Malacanang, meron bang sinabi na dyan? Baka Meron. naman ang sinabi ng Malacanang. Meron. Andito po. Nagsalita na ang Malacanang Aha. sa umanay term sharing agreement nila ng ni Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte. Ito na. Ito na pala. Ayan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang personal na knowledge ang Pangulong Marcos hinggil sa naturang kasunduan. Git ni Castro, hindi mangangampanya ang Pangulo para lamang ibigay sa iba ang posisyon. Kasabay nito, tiniyak ng opisyal na patuloy ang pagtatrabaho ng presidente at tatapusin nito ang kanyang termino. Ang Pangulo po, hindi po yan mga kampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Ang tinig ni Auntie Claire Castro. Pero merong nag-send sa akin, kumbatsero, na parang may na-research na article noong November 12, 2021. November, 12. si Engineer Tony Nanggel ba ang Palagay ko, nag-research palagay niyan? ko walang hindi nabanggit kung Engineer Tony Nanggel, ikaw ba nag-forward nito sa akin?
November 12, 2021. 2021. Oh, News article to. Noong pa raw ay nirefute na ni BBM yung Term sharing. yung term sharing. Ayaw niya na Ayaw niya nang magkaroon ng term sharing. It's not a good formula for stability. Sabi raw noon. So meron nang inilutang na gano'n. Meron nang para i-deny niya na gano'n. Para tutulan niya. Yun, no. So meron siyang tinututulan noon pa man. Noon pa man. Oras! Alas 6:15 ang ating oras. Mayang buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Binuweltahan ni dating Ombudsman Samuel Martires ang naging testimonya ni Ramil Madriaga na isa siya sa mga umano'y tumanggap ng pera mula sa confidential funds ni VP Sara. Ayon kay Martires, tila naging delusional si Madriaga dahil sa tagal nitong pananatili sa kulungan. Nakiusap si Martires kay Madriaga na mag-isip-isip at huwag basta magpadikta sa sinumang handler nito. Kung patingin ka sa psychiatrist, you might be suffering already from delusional nakakaroon ka na siguro ng delusions dahil sa pagkakakulong mo. Kaya naniniwala ka na yung mga sinasabi mo ay totoo. Pakiusap ko lang sa iyo, Ramil, pakabait ka lang dyan sa kulungan, matuto kang magdasal, matuto kang magsabi ng totoo. At matuto kang magsabi doon sa nagdidikta sa iyo na tigilan na yung masama. Wala namang masama pag nagbabong buhay ka eh. Si dating Ombudsman Sam Martires, matatandang sinabi ni Madriaga sa kanyang supplemental affidavit na 2 bag na may lamang tig 35 milyong piso ang dinala sa parking lot ng Office of the Ombudsman noong panahon ng panunungkulan ni Martires. Alas 6:16 na umaga, susunod! Ito boy! Uy, ang Pangulo, nag-workout na may gym. Aba, Pinapakita na yung kanyang pag-workout. Nag-workout? Sino sasama sa pag-workout ng Pangulo na nag-gym? paano bang workout ang ginagawa ng Pangulo? Makikita natin mamaya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng... ACS Balita. Alas 6:16. Makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. Triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sugatan ng 5 katao kabilang 1 pulis sa nangyaring shootout habang nire-rescue ang isang biktima ng kidnapping sa Parañaque City. Ayon sa PNP, nagkasa ng operasyon ng anti-kidnapping group para ihatid ang hinihing ransom money ng mga kidnapper kapalit ng pagpapalaya sa 78 years old na biktima. Nauwi ito sa madugong engkwentro ng unang atakihin ng mga sospek ang mga pulis. Dahilan kaya nagtamo ng injuries ang 4 sa mga hinihinalang kidnapper at isang tauhan ng PNP. Sa ngayon ay patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang hindi pa matukoy na eksaktong bilang ng mga nakatakas na sospek habang ligtas naman ang kidnap victim. ACS Balita. Alas 6:21 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. 2 beses umanong ginahasa ng isang 41 anyos na police instructor ang isang babaeng police trainee sa Baguio City. Ayon sa biktima, alauna ng madaling araw noong Enero 20 nang unang mangyari ang panghalay sa kanya ng police training instructor sa loob mismo ng barracks nito. Nako. Sa training facility sa teachers camp. Nasundan pa ito noong Pebrero 8 nang ipatawag ng sospek ang biktima sa barracks. Dahil hindi na masikmura ang ginagawa ng police instructor,
Nagdesisyon ang police trainee na maghain na ng formal na reklamo noong Lunes. Tumanggi naman ang pulisya na pangalanan ng suspect, ngunit iginit na may asawa ito at tubong Pangasinan. Sa ngayon ay tinutugis na ng mga otoridad ang nasabing police training instructor na naharap sa kasong rape. Iginiit ni Manila Representative Joel Chua na mahalaga ang bank secrecy waiver na nilagdaan ni Ramil Madriaga para maberipika kung totoong nagkaroon nga ng cash transfers sa kanyang account alinsunod sa utos ng mga Duterte. Ayon kay Congressman Chua na siya ring chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ito ang magpapatunay sa mga naging testimonya ni Madriaga na ginamit siyang dami ng mga Duterte para padaanin ang malalaking halaga ng pera. Sinabi ni Chua na malaking pasabog ang mga revelasyon ni Madriaga sa pagdinig ng Kamara, lalo't ito ang unang pagkakataon na naisa publiko ang mga umano'y pagkakasangkot ng pamilya Duterte sa multi-million peso laundering scheme. Bago natapos ang pagdinig nitong Martes, ay lumagda na si Madriaga sa naturang waiver na nagpapahintulot sa House Justice Committee na silipin ang kanyang 6 na bank accounts. Ayun, 6 pala yun. 6 pala yun, ano? So yung sinasabi sa atin, Ang sabi niya, hindi kanya yun. siyempre meron siyang yung kanya, kasama sa mabubulot-lat yun. Pero meron siyang mga bank accounts na hindi naman siya nagbukas. Hindi siya samantalang, di ba, yung May sinasabi kitchen, ni Attorney Raymond Palad, tama yun eh. Yung kapag mag-open ka ng account, magbibigay ka pa ng ID ron eh. ID, at meron specimen signatures. Specimen signature. At meron pang mga bangko na kailangan personal kang pupunta dahil iis ka ng mata. Yes, meron ng ganun. Ewan ko kung lahat na ng bangko ay ganun ngayon. Palagay ko hindi. May mga Meron lang bangko na may biometrics May na rin biometrics. So, bagamat pwedeng mag-open ng account ngayon online. Correct. Nang hindi ka nagpupunta sa yun lang, bangko. Yun lang sabihin ko na, no? Yun lang Union Bank. Union Bank, oo. Makapagbubukas ka ng account na hindi ka nagpupunta dun eh. Totoo yun. Pati yung baka sabihin ng iba Union Bank lang alam nyo. Yung Land Bank. Alin? Land Bank. Subok na matibay. Subok na matatag. Pwede ka rin mag-open yan. Tanong mo kay Kong Angel. Alam ni Kong Angel yan. Si Kong Angel, sinosolo eh. Kong Angel, sinosolo. Mag-share ka naman. Pero pag nabuksan talaga yung mga bank account na yan, ako, yun ang inihintay, yun ang exciting, kumbachero. Talaga, Magkakaalaman dyan. At ang pwedeng wala na kasing laman yan ngayon eh. Pwede namang may laman pa. Di ba? Pero yung ang importante diyan, yung transaction history. No, correct. Kasi Yung in out at yung recipient. yung in, halimbawa yung pumasok, saan galing? Matitrace din yun. Correct. Matitrace yun kung kaninong account nang Talaga yung galing. bank account, oo. Tapos kung lumabas, Kanino out, kanino ipinadala? ipinadala. Kung bank transfer Kung din, ano? kung bank transfer din. Oo. Ako kaya Exciting yan. dito malalaman mo. Ako naniniwala ako may mga sinabi dito si Ramil Madriaga na baka sabihin mo, totoo ba yan? Totoo ba yan? Napagdududahan mo. Pero meron siyang sinabi na maniniwala lang tayo kung merong corroboration. Ayan, Halimbawa, yung bank account nga na Yan. Sinabi niya, binagbukas siya ng account, pumasok ang malaking halaga, nag-withdraw siya, at nakakapag-issue siya ng mga cheque. Ayan, At pagka merong, ito, impeachment proceeding na to. Parang ganun nga mangyayari. May mga bank officers kayang darating dyan. Naku, naalala ko tuloy si Clarissa Ocampo no dati, di ba? Dun sa impeachment trial. Sa taga-kwan siya, Equitable PCI. Parang ganun. Meron kayang ganun din. May Clarissa Ocampo rin kayang sa House pa lang ito, hindi pa sa impeachment trial. In fairness kay Congresswoman Jerbil Luistro Combachero, kapag yung tanong ng mga kongresista ay probing, ibig sabihin medyo lumilis na mula doon sa affidavit niya, Hinaharang niya kagad. Sabi niya hindi na clarification kasi clarificatory questions lang dapat eh. Ako nga nung pinapakinggan ko,
Ako na nalilito eh. Ano pa bang probing at ano pa ang hindi? Halos lahat nung Nung tanong. ng mga tanong bigla siyang sisingit na gano'n no? Oo. Talas ni Matalas. Congresswoman Iba Jervil talaga no? pagka law professor ka, masungit. Eto na po, inilabas na po ng Pangulo ang kanyang video habang nag-workout. Ayan nga, Ito sige daw nga, po sige para patunayan sa kanyang kalaban na bata na malakas pa siya kaysa sa kalabaw. Teka, siya ba yan? Oh, yan. Parang ang laki ng katawan yata niyan. Oo, siya. Sino yan? Siya po ay si Brazilian President. Ito po, Brazilian President pala. Oo, Brazilian President. Akala ko naman si BBM mismo, si BBM ang nagpakita ng katawan niya. Dahil ang Pangulo nitong mga nakakaraan, di ba, ganyan din. May sakit, o namatay na, o naghihingalo, kung ano-ano inilalabas. Ito 80 years old, kumbachero. Pero ang lakas, ano? Ito po si 80? Brazilian President Lula. Oo. 80 years old. Lula. Sasabak daw po sa eleksyon si Lula sa Oktubre. At kinakantsawan siya ni Flavio. Arnold, ikaw ba to? Ikaw ba yan, Flavio? Flavio. Si Flavio Igan, ikaw ba yan? Bolsonaro, sinasabi, ugod-ugod na, tanda na, hindi na kaya niyan. Ito po, nag-live stream po habang nagwo-workout itong si President Luis Lula. Nagbabarbel. Pero mahirap din yung ginagawa niya na yun, ha? Oo. Yung halimbawa, yan lang, yung susunod. Yan, lunges. Lunges. Ang sakit yan eh. Oo, masakit yan. Ang sakit. Tinan mo. Back lunges ang tawag yan. Oo. Meron kasing forward lunges. Oo. Pero nakahawak siya. Nakahawak naman. Baka kasi mabuhal eh. Baka hindi na siya makabangon eh. Baka, mahirap yan kapag pero kahit for a 80-year-old boy. Boy nga yan. Malakas pa. Ang nag-post po niyan, live stream, ay si Brazilian First Lady Janja Silva. Yeah, uso na rin pala sa kanila kantsawan. Hoy, wala na yan. Ugod-ugod na yan. 80 years old, di na kaya niyan. Siguro nababalitaan nila dito sa Pilipinas. Oy, sa Pilipinas, ganun din ang ginagawa. Kinakantsawan yung presidente na sakitin. O namatay na ospital. Gayahin natin dito rin sa atin, ganyan. Kilala ko lang ng gusto dati yung Brazilian, ang mga Brazilian na ganyan. Nung may salon ka pa. Oo, yung Brazilian wax. Hindi, tsaka yung ginagawa sa buhok. Brazilian na blowjob ba yun? Ano ba yung tawag doon? Ano ka ba? Baka ba MTRCB tayo dito? Sorry po. Mali. Hindi, may narinig akong ganun eh. Blowout ba yan? Ha? Blowout. Sorry po. Narinig ko. Hindi, tsaka nakikita ko nakapaskil sa salamin mo noon eh. Di ba? Sa buhok yun, sa buhok. Brazilian blowout. Blowout. Mali pala. Sorry po. Blowout. Brazilian blowout. Mapapaos ako dito sa nanggagaya lang yung mga taga-Brazil. Ang presidente naman natin, di ba nito mga nakakaraan nakakantsawan ng ganyan o kaya fake news. Pinatunayan tuloy, labas ng labas ang Pangulo saan punta ng punta ngayon, panay ang inspeksyon sa mga probinsya. Doon pa lang siguro, doon sa mga nadadala ng mga fake news, doon pa lang makita nyo na sa dami ng mga videos, sa dami ng mga pictures. Saka ang aga ng mga event ng Pangulo. Oo, ang aga. Kasi mga kumbatsero ngayon, recently sabi nga doon nila Secretary Laurel. Secretary to Laurel. Papatulog pa lang kami. Ang call time, halimbawa, nung nagpunta nila Secretary Roque dyan sa isang palengke sa Mandaluyong ba yun? O sa San Juan? Nagpunta ang Pangulo doon, nag-i-check ng mga presyo ng bilihin. Ang call time, 7:30 ang Pangulo nandun. Ang call time ng mga kasama, 4:00.
Matutulog pa nga lang sila. Oh, naku, pambira. Sunod-sunod yung mga pinupuntahan sa labas ng Pangulo nitong mga nakakaraan. Kaya kung iisipin mong mahina ang katawan, hindi magagawa na ng isang 60, ilang taon si Presidente? Magsa-70 na si Presidente. 70 anyos na Presidente na maglalabas pang ng ganon. Sa labas mismo, hindi yung sa opisina lang sa kalsada mismo at sa mga probinsya. Lalo na init ngayon. Sobra init. Nakakahilo eh. Oo. Exhausting talaga. Kaya doon sa mga ibang mga taga-gobyerno, dapat kayo rin. Mahihiya ka talaga eh. Oo, mahihiya ka. Na halimbawa, atrasado kang pumasok. Yung isang may edar na Pangulo ng Pilipinas nakakagawa ng ganun. Tapos ikaw lagi ka nasa aircon. Oo, talaga. Medyo mahiya-hiya naman. Lalo na sa panahong ito na kailangan ng tao, ng gobyerno. Ayun. ACS Balita. Isang panukalang batas ang muling inihain ni Senator Loren Legarda na naglalayong suspindihin o bawasan ang value-added tax sa mga produktong petrolyo upang mapawasan ang epekto ng tumitinding krisis sa petrolyo. Ang Senate Bill 2043 ni Legarda isang pansamantalang panukala na nagbibigay kapangyarihan na suspindihin o bawasan ang VAT. Ayon sa senadora, dati na niya itong inihain, ngunit isinama ito sa pagpasa ng Republic Act 12316 na nakatuon lamang sa excise tax. Kasabay nito hinimok ni Legarda ang Malacanang na maglabas ng malinaw na paninindigan tungkol sa suspension ng VAT sa petroleum products matapos ang pahayag ni Attorney Claire Castro na kinakailangan ng batas mula sa Kongreso para ito'y maisakatuparan. Sabi ni Kuya Jerry Espidillon, mukha daw nakapag-avail ka ng Brazilian. Blowout pala. Yun. Hindi. Yung kasing sa sobrang dami na nakapaskil mo noon at may mga leaflets ka pa noon eh. Naaabutan ako eh. Ang hindi nyo na itatanong ay nagsasalon po ako dati. Sa hirap ng buhay. 6:34 na umaga, aabot sa 53 million pesos na halaga ng puslit na mga gamot at iba pang produkto ang naharang ng Customs sa Manila International Container Port. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, idineklara bilang mga pet cages ang kargamento, pero sa isinagawang physical examination, tumambad ang mga undeclared na pharmaceutical products na walang kaukulang permit mula sa FDA. Bukod sa mga gamot, nakuha rin sa loob ng shipment ang mga electronics, cosmetics, automotive parts, hardware at iba't ibang uri pa ng accessories. Samantala, bumagsak ang government spending sa mga infrastructure projects noong nakarang taon matapos sumadsad sa 1.1 trillion pesos, mas mababa kumpara sa itinagdang programmed allocation ng pamahalaan. Batse sa datos ng Department of Budget and Management, bumaba ng 17.3% ang infrastructure disbursements mula sa 1.3 trillion noong 2024. Mas mababa rin ito ng 18.8% kumpara sa itinakda ng Development Budget Coordination Committee. Pangunahing itinuturong dahilan ng DBM ang pagkaantala ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways dahil sa mga issue ng korupsyon. Maraming contractors din ang ayaw ng sumali ng biddings dahil sa mababang price ceiling ng mga raw materials. Kung ihahambang sa actual prices ng mga importers at suppliers, ito ay talagang issue ito, kumbachero. Ang daming ganito ang reklamo, kaya marami dyan nag-lay off na ng mga trabaho. Tapos yun nga, kung kailan pa yung ang government spending ang magpapaikot ng ekonomiya, kailangan lalo na sa panahon ng ngayon ng krisis, doon pa na sabay itong mababang government expenditures na ito, ano? Dapat tumodo ang gobyerno sa infrastructure projects. Todo dapat. Kung talagang duda kayo sa mga malalaki, unahin niyo yung maliliit. Yung mga tig-5 sa 10 milyon. Kahit na mga, at least may mga 20-30 magkakatrabaho dyan. At yung trabaho na yon, yung mga iikot yun eh.
yung supplier. O, di, Oo. meron ding mga magtatrabaho doon. Yung mga nagtatrabaho, magugutom. Bibili ng samalamig. Sa karinderya. Sa karinderya. Okay, merong nagpapakain talaga Kaya sa nga kanila, eh. di ba? Dapat maayos yan. Una nang nanawagan ng mga sinuspending contractors na aksyonan na ng Philippine Contractors Accreditation Board of PICAB ang kanilang petisyon na alisin ang ipinataw na suspensyon sa kanilang mga lehitimong lisensya. Ito'y matapos kumpirmahin ni Secretary Vince Dizon ng DPWH na nakumpleto na ang mga proyekto at biktima lang sila ng maling coordinates. Ayan na. Ito na yung sinasabi natin Ayan noon na, pa. tama. Naku, Oo. Hanggang ngayon pala hindi na ibabalik, hindi nakapag-ooperate yung mga napagbintangang kontraktor. Napagbintangang nag-ghost project. Nag-ghost project. Kaya ang Kawawa totoo nun, naman, kumbachero, may mga kontraktor na, alam mong maaayos. Nadamay. Tapos, nadamay. Ayan Dahil nga sa eh. bullshit na coordinates na yan. Nako, nako po. Dapat aksyonan na ito. Bilisan ang kilos. Aksyon ngayon! Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga-barangay Pio del Pilar sa Makati. Aba, lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, anumang gadget na gamit ninyo sa pakikinig sa DZRH. Lalo na sa 2x2 para kayo'y swertehin. Ayan. Para kayo'y magkapera, Ayan. magkakwarta Ayan. sa araw na ito. At ang ating word of the day ay... Disinformation. Ayan, nako, napaka... Ay, usong-uso yan. Usong-uso yan, kalat na kalat yan. At ang balita, doon sa mga nagpapalaganap ng fake news, yung mga kinasuhan ni Secretary Dave Gomez, itong mga nakakaraan. Kaso ni Secretary Dave Gomez ngayon. Oh, talagang nagsusunog ng hindi lang kilay. Baka tumaas yung sinusunog. Si Secretary Dave dahil sa mga peddler of fake news. Oo. May mga in-identify, Mother. May Di ba? may tatlo May silang... tatlong in-identify na mga vloggers. Oo. Ano ba ang kaibahan ng vloggers na V tsaka vloggers na B? Nung araw kasi kung batsero, wala pang video, kaya vloggers lang, blog. Yung susulat ka lang, puro sulat. Sulat. Oo. Matagal na yan eh. Mga sulat. two Saan decades lumalabas ago. yung sulat? Sa online din, kung batsero. Nakasulat lang. Parang Nakasulat lang. nasa sa Parang Twitter. article lang. Parang, Article. Pero mahaba. Nung Mahaba. araw, nag-umpisa yung vlog eh. Hindi mo na itatanong, nagbablog ako nung araw eh. Ganun ba? Susulat ako ng mga kung ano-ano lang. Vloggers. Vlog, oo. Pero kapag may na. video na, vloggers na. Vloggers. Meron nga. Ayun. Alba, mukha mo na yun. Daldal ka na ng daldal. May pinapakita ka. Vlogger ka na. Ayun. So ito yung mga vloggers, itong vloggers. kinasuhan. Saka alam mo at kung nakilala, identified. napanood ko nga yung isa dyan eh. Yung bang with conviction yan sinasabi. Antindi, Yung bang with conviction. Paniwala siya sa sinasabi niya. Paniwala sa sinasabi niya, natural yung mga nanonood sa kanya, baka nga followers niya, fans niya. Paniwala din sa kanya. Oo nga, ano. Kaya nga yung bakit may mga tao na gano'n na lang ba ka-passionate sa kanilang ginagawa, very passionate sa kanilang ginagawa. Kahit alam mo naman hindi totoo yung sinasabi niya. Siya mismo alam niya hindi totoo yung sinasabi niya, pero pinaniwala na niya yung sarili niya. Na totoo yung sinasabi niya. Mukhang ganun talaga ang kailangan ang style ng iba talaga eh. Paniwalain niya muna yung sarili niya at pag nagsalita na siya, totoo na yung sinasabi niya. Ganun, di ba, may nabanggit ako sa iyo kahapon. May isang magaling na online influencer siya. Kinausap niya yung isang DDS. Gusto raw niyang malaman kung ano nasa isip ng isang DDS. Bakit ba, alam mo naman ng niloko ka nito, sineshare mo pa rin. Alam mo naman hindi totoo, na-confirm mo na. Ayun, inalam niya yung mga kinausap niya. Pero sa bandang dulo, nung usapan nila, hindi, DDS pa rin ako. Ganun pa rin. Kaya nga, paano ba natin? Ano ba gagawin natin yan? Kaya nga Kaya itong social media, maganda sana. Lalo na pag nabiktima ka ng mga talagang yung mga ang tawag doon, Secretary Banoy. Secretary Banoy Lopez. Magandang morning. Siya pala nakikinig ngayon at sabi,
muntik daw niyang maibuga yung iniinom niyang kape. Sino ba naman? Lumabas sa ilong ko yung kape. Doon sa narinig niyang Brazilian. Sorry po, sorry, nagkamali lang. Hindi ko alam yung mga tawag sa ganyang mga hairdo. Hairdo. At kung gusto mo namang maubos na yung balahibo sa binti, gagamitan ka ng Brazilian wax. Oh, yun. Yung pala yung Brazilian. Ayun, meron mga tao na pathological liar. Ayan, pathological. Sobrang, yung kayang tumitig sa'yo ng mata sa mata. Papasa nga sa lie detector. Masisira, uusok. Masusunog ang lie detector test pag isinalang mo. At susumpa pa yan, kumbachero. Mamatay na. May ganun. Mamatay na. Pero nagsisinungaling. Nagsisinungaling yun. Pero kasinungalingan sinasabi. Pero kaya kang harapin ng ganun. Totoo, may mga may mga talent sa ganyan. At kapag tayo naman, ng mga nanonood o nakikinig sa mga vloggers na yan, Maakit ka talaga. maakit ka. Maakit ka. Sa galing nilang magsalita. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Shop Sahun, 6:43 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pinanindiganan ng Commission on Audit ang desisyon nito na i-flag ang mahigit sa 73 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos nito noong 2022 sa mga proyekto o aktibidad na walang kaugnayan sa kanilang layunin tulad ng surveillance, intelligence gathering at pagpapanatili ng kapayapaan. Ang findings ay nakapaloob sa desisyon ng COA na may petsang April 10 at kasama sa tinalakay ng House Committee on Justice sa hearing kaugnay sa impeachment na isinampalaban kay VP Sara. Inatasan ng COA ang OVP na ibalik ang 73.28 million na bahagi ng kabuang 125 million pesos confidential funds na sinasabing nilustay sa loob lamang ng isang araw batay sa testimonya ni Ramil Madriaga. Samantala, nakapokus ang House Justice Committee sa susunod na hearing sa pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at sa issue ng di umano'y unexplained wealth ng pangalawang Pangulo. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhu!
Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Expired na ba ang lisensya ninyo? Aba, tama-tama. Tama-tama. Expired na ba ang registration ng sasakyan ninyo? Ay, oo nga, ano? O expired na ba ang student permit ninyo? Ayan. May kilala ba kayong nag-provide o tumutulong ng non-appearance? No appearance? Aba, PM is the key. patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Meron pa bang ganon? Palagay ko meron pa, hindi nawawala yun eh. Oh. Hindi, parang kahapon merong operation yung NBI. May mga hinuling mga fixer. Oo nga. Eh tama-tama. Kasama natin via Zoom ang chief ng LDO, si Asik Marcos Parin Lacanilao. Asik, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry. Magandang umaga, Ka Tunying. At magandang umaga sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Nasa opisina na ba kayo, Asek? Opo, nandito na po. Galing pa kayong Batangas, di ba? Batanggenyo si Asek. Opo, pero hindi po. Pero ngayon po, galing lang ako sa Manila. At may inuupahan ho akong bahay sa Manila. So, doon lang ho ako nang galing. Kaya wala akong ginagawa sa bahay, kaya kailangan maagang pumasok na lang. Parang pinasisiklaban nyo si BBM Dahil sabi ni iba, si BBM ang agang pumunta ngayon sa mga event. dapat lang naman talaga bilang ikaw yung nasa baba. Kung yung ganun ang ginagawa ng mga bossing mo, ikaw leadership by example. Ayun, Okay, may balita raw kayo sa mga mag-expired ang lisensya na walang pambayad, walang pamparenew. Opo, may magandang balita po tayo. Naglabas po ng memo ang DOTR, si Secretary Giovanni Lopez. Ito po ay may direktiba ng ating Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay kasi tayo ngayon ay nasa isang krisis sa langis. Alam naman po natin na marami po tayong mga kababayan na medyo hirap ang sitwasyon ngayon. Kaya po itong memo na to ay nagbibigay po ng extension dun po sa mga lisensya at mga registration ng sasakyan na magi-expire nitong Abril. Binibigyan po ng 3 buwan na extension kung sila po ay magi-expire ngayong Abril para naman po medyo makaipon sila at makagalaw sila ng ayos at makapagrehistro. Ito po kasi karamihan po ng mga kababayan natin na medyo nahihirapan sila dahil nga po sa sitwasyon, sa taas po ng langis ngayon, ng gasolina, krudo. Yun po yung naging tulong din naman, tugon po namin ng DOTR, LTO, sa ating mga kababayan. So, ang ibig ko po sabihin, meron pong extension of validity of registration, driver's license, conductor's license, student permit na magi-expire po ng April 2026. So, meron pong 3 months yan. So, yung mga kababayan nating hirap, hindi po kayo mape-penalty, pwede nyo pong gamitin yan 3 months. Lalong-lalo na yung mga nagbabiyahe ng mga pampubliko, yun pong mga nagbabiyahe ng mga pangunahing produkto natin, agrikultura, malaking tulong po sa kanila yan. Katulad nun Asek, yung iba pong mga kababayan natin big deal sa lisensya muna. Big deal sa kanila yung yung lisensya. Magkano na po ba bayad ngayon sa pagre-renew ng lisensya? Renewal naman po ng driver's license, yung card is 585 pesos. So usually meron din naman yung medical, magbabayad lang din doon sa medical. Renewal wala pong masyadong kagaya kami sa mga yung Love for All na programa ng ating unang ginang, wala pong binabayaran doon ang mga kababayan natin, yung mga pumupunta doon na nagre-renew. Nagbibigay po kami libre. Pero kapag po naman sila nasa ibang lugar, pupunta sila sa LTO, usually ang binabayaran dyan yung card lang is which is 585 pesos. Pero lang po yung medical kasi labas po sa amin sa LTO yun. Pero ito po ay para sa buwan lang, yung mga expiring sa buwan ng April. 3 months ang extension.
expiration Opo, ng... 3 months po ito, magsa-start months. po ngayong Abril. April, May, So kung June, July. ang kanilang lisensya po nila ay magi-expire ngayong April 2026 or ang kanilang registration ng sasakyan, meron po silang 3 buwan. Wala pong 3 penalty buwan. 'yon. Pwede po silang pwede nilang valid po 'yan ng 3 months. After 3 months tsaka nila pwedeng i-renew. Nasa sa kanila po 'yan. Option po nila. Pati ho sa non-appearance, ASEC, applicable May yan. non-appearance pa ba? May non-appearance pa ba? Bawal po 'yun. Sa totoo lang po ka Jerry, dire-diretso po yung operation namin diyan. Ang nakakalungkot minsan meron talaga mga opisina na nagkakaroon ng ganyan, kagaya nga po ng mga nagkaroon ng operation. Kahapon po nagkaroon ng operation, kaya kami nagpapasalamat din sa NBI kasi talagang puspusan din yung tulong. Kaya ito po yung sinasabi kong tulungan ng bawat ahensya ng gobyerno. Kailangan talaga kung seryoso tayong i-reform. Tama po yun. Meron, yung iba ho kasi kaya nahuhulog sa ganyang Non-appearance, fixer. sa mga fixer. Kasi ngayong hirap ng pagre-renew, pagpaparehistro. Napadali niyo na ho ba yan? Meron na ba kayong mga improvement na nagawa, ASEC? Opo, actually sa pagpaparehistro po, hindi na po kagaya nung araw na talagang ang haba po nung yung pag-check lang nila, ang haba po ng oras. So yung mga kababayan po natin nawawalan ng pasensya, kaya po nagkakaroon ng problemang ganyan. Minsan naman po, ka Jerry, hindi nila alam yung prosesong gagawin. So meron nakikipag-usap sila ng tao sa labas. Ayun, oo. Kaya yun. Kaya ang ginawa ko po, sinasuggest ko nga po sa mga kababayan natin, meron tayong help desk sa mga bawat LTO. Doon po sila magtanong kasi ituturo po nun kung saan sila dapat pumunta, kung anong window sila dapat pumunta, ano yung proseso, para po hindi po sila nabibiktima nitong mga fixer na to. Kasi bawal po talaga yan. At walang bayad doon sa mga help desk na yan, ano, ASEC? Wala Help po, nga, eh. wala po. Opo, wala pong bayad Pero po wala doon. namang Kaya masama, po, wala namang masama kung mag-aabot ka. Halimbawa, kakamayan mo na, ay salamat po, oh. Pagkamay no ganun, pag ganun may nakaipit sa loob ng ganun. Bawal yun. Bawal ba yun? po yun. Ay, bawal din pala yun. Sorry Hindi po. po namin pinahihintulutan yung mga ganyan at talaga pong siyempre kahit na kusang loob po nilang gawin yon ay talaga pong pinagbabawal po yun kasi yun po yung pinagsisimulan po na talaga ng korupsyon, lalong-lalo na kapag yung tao ay nakatanggap ng mga ganyan. Bawal po. Pagka talaga maganda yung serbisyo, kumbachero, hindi ka na hindi mo na Kaya kailangan ng tulak fixer, ng fixer. Bakit ka pa maghahanap ng fixer? Kapag Diba? madali. Kapag Tulad nito, ayos yung meron po sistema. tayong kasama po natin dito. Si Yuel ba to? Si Yuel po dito ay may karanasan sa help desk. Ayan. Sabi po nung aming kasama dito si Yuel Reyes, malaking tulong yung help desk. Maganda pa yung naka-assign. Hindi naman yan. Kaya pala. Yun po yung target namin para maingganyo yung ating mga kababayan. Siyempre kapag ka po kaaya-aya yung nakikita nila doon at mabait, madaling tumulong, mas hindi sila takot magtanong. Pero kung masungit at saka mukhang hindi naliligo ay talaga. Mukhang principal. Mawala ng gana. Pero kung iyan po ay kaaya-aya at lalong-lalo na may kagandahan ay talagang maiinganyo yung mga kababayan natin na humingi ng tulong. Sa rehistro, ASEC, ba't magkakaiba? Minsan, sa mga sasakyan, pare-pareho naman ang klase na sedan, pero bakit magkakaiba ang binabayaran sa rehistro, pati sa renewal? Ano po kasi yan, yung MVUC ka, Jerry. Siyempre, meron pong iba, yung heavy, minsan yung mga luxury vehicle, mas mataas po talaga yung kanilang binabayaran. Makikita po yung MVUC ng sasakyan nila. Pero yung mga ordinaryo naman po, walang ipoproblemahin yung mga kababayan natin. Average lang po yun kung ano yung binabayaran ng regular. So nakabase ang sa presyo o sa bigat, sa laki ng sasakyan yung binabayaran. Opo, yung MVUC niya po. Tama po kayo. Opo. Yung pala yun. Isa pa, Asek, nandyan din lang kayo. Ano na ba nangyari doon sa
MBIS, yung Motor Vehicle Inspection System ba yung tawag? Yung kapalit sana nung simpleng smoke emission lang. Opo. Tumatakbo po yan na Katunying. In fact, marami po yan nationwide, marami po tayo niyan. Kasi yan, ang maganda po dyan, na nakikita yung roadworthy nung sasakyan. Kasi wag natin isantabi na talagang may mga sasakyan po talaga na talagang minsan hindi na roadworthy. Akala natin okay pa sa labas, pero yung pala suspension niya wala na sa ayos. Yung mga gulong niya wala sa ayos, kaya nagkakaroon ng mga aksidente. Kaya yung MVIS napakaganda po, lalo na yung mga na-check natin na dumadaan po sa proseso na yon. Kaya kami po sa LTO na sinusuportahan po namin yung mga ganyan. Kaya alam po ang nangyayari, parang naging optional siya, Asek. Ganun ba sa mga magre-rehistro? Opo sa ngayon po kasi option po siya kasi meron pa rin naman po tayo yung emission, yung private emission testing centers, meron pa rin po 'yan. Pero eventually naman po sa totoo lang ang mas may kabubuti ng ating mga kababayan yung talagang nai-inspect po yung kanilang roadworthy inspection na kinokonduct po dito sa MVIS. Palagay ko mas tatangkilikin niya MVIS. Number one, kung mas marami na siya, kung marami na, at pangalawa, yung presyo ay hindi naman malayo doon sa smoke emission. Maganda nga yun Yung, tama kayo no? Hindi lang simpleng check-up kumbaga sa tao, hindi yung dinutdut ko ng doktor. Ito talagang general check-up ang mangyayari, no? Opo, kasi po yung pong emission ay yun lang ay sa emission. Although maganda rin naman yun, pero emission lang. Hindi po kagaya ng MVIS. Oo, MVIS, lahat po From your taillight to your suspension, brakes, sa gulong. Lahat po ng gulong, lahat po ng makikita natin kasi talagang yan po yung pinagsisimulan po ng mga aksidente. Kaya yung safety po ng ating mga kababayan ang importante dyan. May pahabol lang ho dito, Asek, mga nag-aalala. Paano raw ho kung yung expired ang license ma-involve sa accident? Valid po yan. Wag po silang mag-alala kung halimbawa nag-expire po yung light driver's license nila April. Binigyan ngayon po may 3 months tayo na aksidente ng May. Wala pong problema yon, valid po yon, legal po yon. Kaya po naglabas po kami ng memo ang DOTR Secretary Giovanni Lopez para maging valid, legal yung kanilang mga lisensya at registration. Ito po yung tugon ng DOTR at ang LTO para po dun sa crisis natin ngayon. Opo. Okay. Asek, maraming salamat po. Asek, po. Marcos pa rin. Maraming salamat po. Thank you. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you. Ang chief ng LTO. Kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Very proactive yung LTO chief natin makakuan siya ngayon magilas Saka mahirap lakohin sa sasakyan maghilig sa sasakyan Marunong. Maalam sa sasakyan. Oras mo natin 7:08. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Thursday, April 16, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos nanawagan ng unified response ng Asya kaugnay ng naranasang oil crisis. Panibagong oil price rollback kasado na sa susunod na linggo. Dating Ombudsman Sam Martires handang humarap sakaling ipatawag ng Kongreso. Titi Sara umalma sa bad academic record.
Secretary Anyo nagretiro na dahil sa kalusugan. General Oban, bagong National Security Advisor. At 4 sa 5 sugatan sa rescue operation sa dinukot na senior citizen sa Parañaque namatay na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Bago ang detalye ng mga balita, mabigay muna tayo ng pera. Yun! Dahil may nanalo na dyan sa Barangay Pio del Pilar sa Makati. Ganere kami sa Makati. Yan. Ayan. Pwede pa bang sabihin kayo niyan ni ni Mayor Nancy Binay? Ayan. Alamin natin ang mula sa Ermitanyo. Nagulat ako sa itsura ni... Pagtingin ko gano'n. Ano ba yun? Mario. Ala ko masdan mo sa malayo. Freddy Aguilar. Si Sherwin na nakang... RSX Sherman Alvaro. Go, go, go! Jerry, ganda kami sa help desk ng LTO. Talagang ganyan na buhok mo ngayon ha, Sherwin ha? Ano ba naman sabi ni LTO chief, kailangan dapat presentable tayo. Palaging maayos naman. Nawawala audio mo. Teka, ayusin natin. Nawawala. Kaya, Nawawala audio. puputol eh. Sayang. Napuputol. Establish natin ha. Pagka si... Yan. Palagay ko naka-apekto yung buhok eh. Yung buhok, Naka-apekto yung naka-apekto yung buhok. Hindi, malakas ang kuryente lang dito sa tapat. Hindi kalat na magpa-check ng kanilang mga sasakyan natin mga kababayan ko. Kaya ngayon, tayo sa LTO, susubukan natin suringin ang mga sasakyan. Ang sasakyan may bata. Bahay yan ah. May natutulog. May natutulog. Oo nga, ano? Ang pinaka-importante, may arinola. Arinola, oo. Ano yan, bahay? Ginawa ng bahay ang, parang Tamaraw effects yan ah. Para ano to yung Jolly Jeep. Jolly Jeep sa Makati. Dahil ang mga Jolly Jeep sa Makati, ngayon binababa na nila yung kanilang mga produkto, andito na. Ayan na. Oo. Ayun. Tapos, pero maandar yung sasakyan ha, kanyan ha, in good condition ha. Maayos po ang kondisyon nito. Opo, natakbo yung sasakyan ko po. Maganda, may mga bearing pa, may mga... Kompleto po. So yan ang gamit nila sa negosyo, yung sasakyan na yan. Opo. Ginagamit ko po sa negosyo po. Oo, tapos pagdating sa isang, diyan kayo lagi nakapwesto sa lugar na yan? Pagka oras na po pagtitindahan, dito po kami. Oo. Pero saan ho bahay ninyo? Dito lang po sa tapat. Diyan lang din. Opo. Parang pangalan niyo? ano ba yan? Parang food cart? Parang ganun ba? Parang Opo, food cart opo. ba yan? Parang mobile kusina. Food truck, kusina. parang ganun. Opo. Ayos, ano? Ano pangalan niya, tatay? Ako po si Alberto Monsanto po. Alberto Monsanto. Opo. Matindi ha. Ilang taon na po kayo, Kuya Albert? 63 po. Hindi halata. Mukha lang 62. Oo. Salamat po. Sino ho ba yan nasa likod ninyong naghihimay ng toge? Pangiti-ngiti lang. Pangiti-ngiti. Naghihimay ng toge. Si ate, pangalan niyo? Ninita Largo po. Ninita. Ate Ninita. Ninita. Kayo po ay may May bahay po. may bahay. Oo. Si Si Tatay tatay Alberto may sasakyan. May coat. Opo. May kotse. Ate, Yan, oo. may bahay. Kompleto. Meron may bahay, meron may sasakyan. Yan, no? So mag-asawa. So palagi kayo nakatune in sa DZRH tuwing umaga? Opo, lagi pong nakikinig sa 2x2. 2x2. At sino paborito mga announcer sa 2x2? Si Katoning at si Jerry ba? Anthony Yun. Taberna, Jerry ba? Ito meron ka 1,000 pieces. Salamat po.
Ganda. At syempre, kailangan... Yung ganda nung kanya, nung ginawa niyang Airbnb, yung sasakyan. Oo. So, yung mga wala pang booking, pwede kayo magpabook. Oo nga. Anytime, bakante siya mamaya mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Kasi patatayuin na natin tong batang natutulog. Anak ba niya yan? Anak niya o Apo nyo na to? Apo ko po, apo ko. Apo niyo na. Yung apo pala to na may-ari. So, pakikiusapan na lang natin na huwag na natin paalisin. Na pwede. May space pa naman, di ba? Ganyan. Ang sama ng tingin tuloy sa'yo nung bata. Oh. Ingay mo raw. Ingay mo raw, tutulog siya. Patuhin ako eh. Dahil dati, palagi ka nakatune sa DZRH, dapat alam mo kung ano ating word of the day. This of the day. Ano pa? This of Yung totoo po, yung totoo. Para... Disinformation po. Ayun. May coach. May coach. May coach sa likod eh. Hindi ba awkward? Disinformation. Dahil dyan. Kinabahan lang eh. Ninervous lang si... Nervous, oo. Kinabahan. Matindang nervous kasi first time daw niya makikita kayong dalawa sa TV. Ano? Kaya naman mayroon kang DZRH medium component natin sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng Astron. Alagang Astron, alagang maasahan. Parang mali yung binasa ko. Ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. Pero Nalito ka rin, ha? Oo, ewan ko pa, pag ganito yung book mo, malilito ka talaga. Sabi Meron sa'yo ka rin eh. grocery mula sa ACS at sa DZRH. Ayan. At syempre, meron ka rin tatanggapin na pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango Yan. ang Pride and Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalabhan, isusuot mo na ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na binomodelo ng kapitbahay nyo may pinakamalalim na dimple. Balik tayo kay Tatay. Tatay, kamusta na? Salamat po, salamat. Pagalawin mo naman si tatay. Pwede kayo huminga. Pwedeng gumalaw. Kinakabahan po ako, kinakabahan. Naku, kayo kabahan, hindi pa tayo nang-hold up. Gusto pa mag-hold up tayo? Maraming salamat po, tatay. Excited ako eh. Excited ako. Ngayon lang kasi ako na DZRH. Anong probinsya niyo, Tatay Albert? Leyte po. Sa Leyte. Saan po sa Leyte? Sa Leyte po. Leyte. Bisaya, Cebuano. Cebu, taga Cebu Waray po. Cebu Waray. Maupay nga. Maupay nga aga. Maraming salamat po, tatay. Ingat po kayo. Ako, maraming salamat, Tatay. May babating ka? Sige. Wala po. Wala naman sa Okay lang, huwag kayong bumati kayo, okay lang po sa amin yun. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH, baka kayo nasa sunod dating winner sa DZRH Malacash promo, kasama ang Pride Detergent at December 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Alas 7:20 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. This time check. Reach! Pangunahing balita! 7:27. Tuloy ang mga pangunahing balita. Posibleng magkaroon muli ng panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 2 araw na trading, sinabi ni Energy Undersecretary Sandy Sales na bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa global market sa kabila ng US blockade sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Sales na kung magpapatuloy ang ganitong market reaction, ay maaaring mas maging stable ang presyuhan o magkaroon ng tapyas presyo. Gayunman, nilinaw nito na may 3 pang araw na trading sa world market na magdidikta ng price adjustment. Apparently, yung market is not pricing that in. Medyo bumaba pa yung MAP. So if this market reaction continues, potentially magkaroon tayo ng more stable price or baka magkaroon pa ng rollback. But of course, this is only 2 days pa lang for this week, no? So minomonitor natin. Undersecretary Sandy Sales ng DOE. Kasado na sa susunod na buwan ang pagdating ng 22,000 metric tons ng LPG sa bansa.
Ayon kay Energy Undersecretary Sandy Sales, kinontrata ito ng Department of Energy sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company o PNOC. Inaasahan darating ang mga ito sa ikalawang o ikatlong linggo ng Mayo para sa karagdagang stocks. Si Pangulong Bongbong Marcos ng Unified Regional Response sa nararanasang energy crisis. Sa mensahe ng Pangulo sa Asia Zero Emission Community Plus Online Summit, sinabi nito na walang anumang bansa sa Asia ang kakayaning tumindig laban sa pandaigdigang energy shock kung kikilos ito ng mag-isa. Pag-amin ng Pangulo, naramdaman agad sa Pilipinas ang epekto ng pagkaantala ng supply ng langis kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Bagaman may mga pinaiiral ng aksyon ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng krisis, hindi pa rin anya sapat ang mga interventions na ito. Ayon sa Pangulo, handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa mga regional partners para matiyak ang energy security, affordability, and resilience. Iginiit ni dating Ombudsman Samuel Martires na dapat nang ihinto ang mga isinasagawang pagdinig ng House Justice Committee kaugnay na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Martires, hindi na maganda ang kinahihinatnan ng impeachment proceedings dahil nagmistula na itong fishing expedition na naghahanap na lang ng sisiraan o madadamay. Tiniyak din ni Uncle Sam na handa siyang humarap sa Kamara sakaling hingan siya ng komento patungkol sa kontrobersya. Well, why not? If they will seek for my opinion, but ganun sinasabi ko, sana itigil na nila yung sinasabi ng clarificatory hearing because it is resulting in a fishing expedition. And I think Chairperson Luis Tru understands what I'm talking about. Ang tinig ni dating Ombudsman Samuel Martires, si Uncle Sam ay isa sa mga pinangalanan ni Ramil Madriaga sa nagdaang hearing ng House Justice Committee na umani tumanggap daw ng pera mula sa confidential funds ni VP Sara na itinanggi naman ng dating Ombudsman. Samantala, tinawag ni dating Ombudsman Sam Martires na pilit ang supplemental affidavit na isinumiti ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee. Ayon kay Martires, hindi sigurado si Madriaga sa kanyang mga salaysay at nakapagtataka ring nakaladkad bigla ang kanyang pangalan sa pagdinig ng Kamara, gayong hindi naman siya nabanggit ni Madriaga sa original affidavit nito noong Nobyembre. Nakalagay Ombudsman Samuel Martires or Ryan Kilala, former President Rodrigo Duterte or Sara Duterte nagpadala ng pera. Sino talaga nagpadala ng pera? Si Presidente Duterte o si Vice President Sara? Sino ang binigyan niya? Si Samuel Martires o si Ryan Kilala? Yung original affidavit niya, meron siyang original affidavit which he executed sometime in November of 2025. Wala siyang binabanggit na Samuel Martires. Si dating Ombudsman Sam Martires. Wala pang makapagsasabi sa ngayon kung totoo o kung ano ang totoo at hindi sa mga isiniwalat ni Ramil Madriaga. Tugon ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa hamon ni Senator Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na itama ang mga kasinungalingan, partikular na ang usapin sa term sharing. Kinwestiyon ni Castro kung ano ang alam ni Senator Amy sa katotohanan at iginiit na mainam sa ngayon na marinig ang mga sasabihin ng sinumang tatayong testigo sa impeachment case ng Vice Presidente. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sinumang witness? So wala makakapaghusga ngayon ang kung ano katotohanan at kung anong sinungalingan. Yan po ang kinaiinisan ni Senator Amy na si Anticlaire Castro. Pumalag naman si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ni Ramil Madriaga na mayroon siyang bad academic record at inilarawan siya bilang violent and rude sa kanyang mga kaklase noong panahong siya ay nag-aaral ng pagka-abogado. Partikular na pinalagan ni VP Sara ang sinabi ni Madriaga na humingi siya ng tulong sa isang propesor para makatapos siya sa law school. Sinabi ni Duterte na nasabing aligasyon ay galing sa isang individual na kanyang inilarawan bilang bar flunker at kidnapping suspect.
Iginit pa ng Vice Presidente na hindi kailanman siya nasangkot sa anumang reklamo ng pagiging bastos o marahas habang estudyante pa siya sa San Sebastian College, Recoletos College of Law. Ipinagmalaki pa nito ang academic credentials. Nagtapos noong May 2005 at kumuha ng bar exam September ng nasabing taon. Naipasa rin niya ang bar sa unang pagtatangka pa lamang at nakakuha ng grade weighted average na 80, lampas sa minimum passing mark. Dapat ibalik ng Office of the Ombudsman ang 73.28 million pesos o Office of the Vice President. Isang pagtutuwid po. Dapat daw ibalik ng Office of the Vice President ang 73.2 million na ginastos nito mula sa kanilang 2022 confidential funds. Ito yung makaraang tanggihan ng Commission on Audit ang petition for review na inapila ni na VP Sara, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at OVP Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Ayon kay COA Auditor Gloria Camora, pinagtibay din ng komisyon ang nauna na itong desisyon na mag-issue ng notice of disallowance sa OVP kaugnay ng naturang pondo. Nangahulugan na kailangan isole ng OVP ang higit 73 million na expenses na confidential expenses na bahagi lang ng kabuang 125 million confidential funds na ayon kay Madriaga ay nilustay sa loob lang ng 18 oras. Nagretiro na sa gobyerno si National Security Advisor Eduardo Año. Kinumpirma ng Malacanang ang retirement ni Año. Kasabay nito ay pinasalamatan ng palasyo si Año sa kanyang dedikasyon at tapat na paglilingkod sa bayan. Secretary Año has decided to retire from public service after decades of continuous service in government and the military. We thank Secretary Año for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. As National Security Advisor, he played a key role in strengthening our national security framework, advancing our counterterrorism and internal security efforts, and ensuring close coordination across the security sector during a period of evolving regional and global challenges. Mapalitan si Año ni dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban Jr. na may malawak din na karanasan sa military operations, defense planning and national security. Pinakakasuhan na ng Presidential Commission o Communications Office sa DOJ ang 3 Facebook accounts na umanay nag-post at nagpakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga naiskasuhan ng PCO ang account ng Iloy Bugris, the Queen of Revelations, Regondola Ping at Crades Underpal. Ayon sa PCO, nag-live broadcast pa ang account na Iloy Bugis na The Queen of Revelations kung saan sinabi nitong may malubhang karamdaman ng Pangulo at nagsulisit pa ng pera sa viewers. Edited pictures naman ng Pangulo na tila nakararanas ng physical distress ang ipinost ng account na Rigondola Ping, habang peking news graphic naman na umanay opisyal na kumpirmasyon ng seryosong health condition ng Pangulo ang itsinyer na ang account ng Crades Underpal. Git ng PCO ang sadyang pamimeke at pagpapakalat ng mga maling impormasyon, lalo na ngayong nasa state of national energy emergency ang bansa, ay maituturing na krimen na may kaakibat na parusa. Susunod! Dito po! Sino itong maganda at sexing actress? Natuloy pa rin ang pagpapabuking. Aba, kahit merong poging actor boyfriend. Oh, hindi! Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa mga patuloy ng Pangunahing balita. 7:38. This time check is brought to you by DZRH. Pangunahing balita. 7:41. Kasama natin sa linya si DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, magandang morning! Magandang umaga po.
Jerry, magandang umaga, Katunying. Opo, kahapon pala pinuntahan nyo na yung si Boy Hubad, si Boy Cemento sa Addition Hills, Secretary. Oo. Pinuntahan ko na, tumingi ako ng pasensya sa kanya dahil masyadong ganado yung mga tanod natin tsaka mga pulis eh. Hindi ko napaliwanag na yung mga nagtatrabaho, pwede nang bigyan ng paluwag yan, di ba? Pero, siyempre, unang araw yun, medyo ganado pa. Siyang nasamplan doon. Pero, nung binubuto ka na ako na pumunta, diba? Kaysa magsasalita lang ako, nagpiniliwanag ko naman sa kanila yung patakaran. Okay Kaya naman. nga, Ano ang tawag dito? Ano ang feel ninyo dun sa response ni ang ganda ng pangalan, Johnny, kapangalan pa ng airpat nyo. Johnny Langkino. Anong response yun? Ano yung naramdaman nyo? Okay, nahingi kasi kayo ng sorry, pinuntahan nyo pa eh. Ano ba sabi sa inyo? Ang sabi sa akin, hindi ko naman alam talaga eh. Natakot daw siya. Actually, yung asawa ang ang very vocal. Sabi ko, Nay, natutuwa ba kayo sa nangyayari? Sabi, yung asawa pala. Ganun talaga yung mga asawa. Ano yun eh, Baguio cooking oil eh. Of the misis. Ang luma na ng komersyo na yun, grabe. Alam niya pa ha. Pero sila ba nag-post o iba? Iba nag-post nun? Hindi, ano yun, mabas sa Channel 7 kasi kinuha lang siya ng reaction. Diba? So pinunta. Ang sabi ng nanay, ito pa sinabi ng nanay sa akin. Sabi, ay nako, Sek, gustong-gusto ko ginagawa nyo, maliban sa nahuli asawa ko. Yung mga anak ko, umuwi na ngayon. Dati, umuwi yan. Tinan mo na. Ngayon, diba? ngayon maaga pa lang nasa amin na. Tama naman. So, natutuwa naman sila, nagulat lang. Nasampulan eh. Sinoli nyo raw yung, baka naman yun lang in-announce nyo na sinoli nyo yung multa. Baka naman pinakimkiman nyo pa yung pamilya, Sek, ha? Hindi, nagbayad naman ng fine yung kapitan. Nagbayad. Sinoli ko sa kanya 500. Pero sabi nga namin, Sek, nung una, kahit na hindi kayo yung dapat na humingi ng paumanin, kayo na rin yung nag-take ng full responsibility. Sabi nga natin kailangan lang naman sa pagpapatupad ng ganyang mga ordinansa yung sense of common. Di ba? Di ba? Kailangan may sense of common. That's not my cup of tea. Matatawa ka naman si Be. Nakita mo nang nagsahalo ng simento. Porke nakahupad, huli mo. Kumbaga, but of course, saludo kami sa inyo na pati kasalanan ng ibang mga bata inako po ninyo. Secretary, nakakaisang linggo na po itong Safer Cities Initiative. Ano resulta generally? Generally, rough numbers binigay yung mga ID kahapon tsaka yung mga dito, yung mga pulisan dito. There's been a 30% drop in crime from the previous weeks. So 30%? 30% drop in crimes. Yung mga shoplifting, homicide, yung murder, lahat bumagsak siya significantly dahil nga mga shoplifting nawala niyan dahil nga dito sa mas konti tao sa kalye. Ang rape, bumaba rin na rape. So, in other words, kapag ka talaga alam ng tao na nandiyan ang otoridad, visible at tapos kayang-kaya at ipatutupad talaga yung batas, matatakot gumawa ng krimen yung mga tulisan dyan sa ating mga pamayanan, ano? Tsaka nagagawa natin na walang kailangan patayin. Importante dyan Kasi dati, ang ginagawang sistema, para panakot, papatayin. Ito, ipapatupad mo lang yung batas. Ayun lang, simple lang, papatupad mo lang, papaliwanag mo, bayad sa multa, konti lang naman, titigitan. Yung mga bata, kasi kung hindi mo alagaan yan, kung nasa kalye yan, mag-graduate yan sa inom, sa shabu. Sa drugs, yun nga. Magiging geng-geng na yan. Pag geng-geng na yan, didiskarte na yan. May rumble pa yan. So ngayon na nasa bahay sila, nababawasan rin yung gang violence sa mga bata. Sa drug use, Secretary, anong monitoring ninyo?
wala pa kaming statistics. Data, Pero ang price of drugs has gone up to 7,000 per gram sa shabu. Ano ibig sabihin nun? All-time high yun. Oo. Ibig sabihin nun, Scarce ang supply. is low. Supply is very low. Kasi nga, interdiction namin naka 14 tons na kami. So, malaking kabawasan sa supply ng sa kalye. At saka wala na kasing ninja cups ngayon. Pag nahuli, wala na nare-recycle na drugs. Ayun. So, malaking parte yun. Yun ang... Noong 2022, ang presyo ng drugs ng 3,008. Oo nga. No? Laki na itinaas pala, no? Oo. Kumbaga, pagka talagang yung adik Yung adik na adik. Yung adik na adik, ano tawag doon? Naglalaway. Aba, naglalaway. Nakapaglaway ba? Hindi ko alam. Hirap kasi nag-usap. Nag-usap yung mga inosente. Ngasim na. Ngasim na. Talagang mag-e-effort sila para makakuha ng supply, ano? Tama. Ngayon may better policing, mahal ang drugs, bumababa ang crime dramatically. Ngayon pala ang kailangan. You don't have to kill people. Di pa kailangan patayin eh. Diba? Para bumaba ang krimen. Dalawang beses nyo sinasabi. Parang ayaw nyo pang diretsa yung tokhang. Ganun na nga yun. Hindi mo kailangang i-offland tokhang para papatino ang mga tao. Kinukumusta raw kayo ni Baste? Hindi, actually hindi. Nung nagsalita si Madriaga, nag-statement si Madriaga na ayon daw sa tatay ni Baste, well, dalawa si Pulong, referring to Pulong, ay baliw. Tapos si Baste ay bading. Nagsalita si Mayor Baste, sabi niya, ano daw? Bading ako, sabi ni Madriaga. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Isama mo pa si Torre at si Bangag. Anytime, anywhere, just inform me and I will be there. Sabi ko, ang tapang talaga nito si Mayor Baste. Pero tinawag siyang supot ni Secretary John Vic, hindi man lang yung namon. Ba't nyo ba tinawag na supot? Puro salita eh. Alam mo tayo, laki tayo sa kali. Di ba? Kung tayo, matakdak lang, tapos wala naman follow-up, di ba? Di support ka, di ba? Di ba? Normal naman sa atin yun. Hindi naman ano yun eh. Di ba? Pero hindi ba kayo hinahamon kasi mahilig maghamon to si Mayor Baste tulad nga ito si Madriaga. Hindi pa. Bakit kaya? Ang laki ni John Vic. Tumitingin din pala sa hahamunin. Ang liit kasi ni Madriaga. Tapos may posas pa. Kambira. Well, Secretary, ako po, kidding aside, yung po bang ganito mga statements ni Mayor Baste, halimbawa, well, inappoint naman siya o inialal siya bilang pangulo ng isang malaking partido, pero yung sasabihin niyang isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos, bilang isang pangulo po ng isang syudad na meron po kayong administrative supervision, wala ba kayong mga tawag doon, mga guidelines tungkol sa gawi ng mga opisyal ng pamahalaan? Pinag-aralan namin yan. Yung sinabi niya kasi is hasn't crossed the line of a direct threat, di ba? It can mean other things. Merong room for interpretation. So, yung ganyan, still within the bounds, hindi siya lumalagpas. Pero ang tingin ko dyan, kung pansinin mo masyado na kung sinasabi niya, lalaki lang kasi charge mo, tapos papaliwanag mo. Diba? Lalaki yan. Pero kung dito mo, tawagin ko support, wala na, tumimik na. Diba? Baka mamaya mag-react na yan. Pero you have to call him out. Na hanggang salita lang siya. So, I think it's better that way. So kung ano yung paraan ng pagsasalita niya, tatapatan mo rin ng ganong klase ng pakikipagbardagulan, ganon. Oo naman, ang yabang puro salita 'di ba?
Pero kung tanggalin mo sa Davao, wala naman. Ayaw gumalaw, di ba? So, call him out. Let's call him out, di ba? Let's call a spade. Matapang ka, di ba? Tingnan natin kung gaano katapang ka ngayon. Mga saan ang tapang mo. Okay. Teka muna, may pahabol. Si Atong Ang. nga pala. Nasaan na? Puro muntik daw kayo, puro muntik. Puro muntik na. Pero makukuha rin yan. Pero officially, meron na siyang red notice. Lumabas na. Lumabas na. Hindi siya pwede lumabas. Okay. Hindi na siya pwede lumabas ng bansa. Pero sa info ninyo, andito pa rin talaga sa Pilipinas. Nagkaroon kami ng eyeball confirmation na sa isang lugar dito sa Region 4A. Nung nalaman namin, nag-organize kagad kami ng team, pinasok namin yung lugar. We missed him by a day or two. Pero andito pa siya. Yung pong last na lang, si Harry Roque, puntahan niyo raw siya doon. Sabihin. Nagpapasundo ba? Nagpapasundo kay Hindi, sinabi mo kasi na parang pupuntahan mo para siguro na mimiss ka din ng tao. Nako ha. Kapag si Secretary John Vic pa gusto niya sumundo ha. Dadalang ko pa na humba. Pupunta ba talaga? Totoo ba yun? Hindi ba kayo nang good time doon? Hindi ba sige good time na pupunta mismo kayo sa Austria? Hindi, cancel kasi ang passport niya. So, he cannot travel anywhere. Ngayon, nag-apply siya ng asylum. Pero ang charge kasi sa kanya rito ay human trafficking. Hindi naman political crime ang ginawa niya. Actually, hindi naman siya mata-charge ng political ng human trafficking. Kasi corporate secretary lang naman siya, di ba? Yung tinara yung supranational doon sa lugar ni Alice Go. Ibig sabihin, he was in full knowledge of what was going on inside that facility. Kasi pupunta siya ron di ba? So, doon siya naging accessory to the crime. So, ano magiging next move para mapaharap siya dito sa batas ng Pilipinas? Well, if the red notice comes out, we will formally ask for his deportation back to the Philippines. Okay. Ayun ang gagawin namin. Thank you, Secretary. Salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga. Thank you very much. Secretary John Vic Remulla, DILG. Pangunahing balita. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Ay! Naku, marami nag-aabang dito sa sino itong maganda at sexing actress. Natuloy pa rin, nagpapabooking pa rin. Nako. Kahit merong poging actor boyfriend. Inaabangan pa naman ni Eric Dastas yan. Kaya nga di ba nitong nakaraan meron tayong ganyating balita na sumasideline pa rin si actress kahit na, kaya hiniwalayan na nung negosyanteng boyfriend. Hindi na tuloy tinanggap yung mga sanla niya. Kahit isanla, hindi na tinanggap. Happy birthday pala kay Dr. Frank Di Tabali, ang pinakamagaling orthosurgeon sa buong mundo. At magandang umaga at happy birthday kay MMDA Chairman Don Artes. Ang pinakamayaman. Pinakamayaman. At ang pinakagalanting nagpapakain ng Alaskan crab, si Kuya Rolly Romero. Kuya Rolly, happy birthday. Birthday din pala si Errol. Si Errol Lasiste. Ay, Errol. Happy birthday, Errol. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Kuya Benji Del Rosario, happy birthday. Kumusta ba dyan sa Palayan? Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines. Ito pong all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong nakaraang taon. Batay po sa resulta ng pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang
electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers Antindi. sa isang full tank at charge. Meron din itong iba't ibang safety at driver assistance features kabilang ng advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,578,000 pesos, maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV, ang Cherry Tiggo REV LE. Iyon, kaya na pa hinihintay. I-test drive na yan! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is